Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Risky nga ba ang gagawin nila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand to Universe tayo ngayon. Ay nako, marami talaga mga kandidata ngayon. Yung mga nag-over the bakod, no? Hindi pa sila nakokontento kung ano yung meron sila. Kaya talagang masasabi natin risky ang magiging laban nila. Isa na nga dito sa nababalitaan natin, ang dating reyna ng Miss Grand International. Take note, reyna siya ha, na si Luciana Poster dahil may plano siyang sumali sa Miss Universe Peru. Oh my gosh, nako, isang malaking hakbang to na talagang pwedeng malagay siya sa alanganin. So syempre nagulat ako kung totoo man to. Nakakagulat kasi parang 'di ba ang sinasabi nila dati ang Miss Grand ay truly number one, tapos ngayon parang hindi ko alam kung bakit magjo-jump pa sila sa Miss Universe. Kung talagang number one ang Miss Grand at title holder na sila doon, syempre yung branding ng Miss Grand ang dapat nilang ingatan doon. So medyo nakakagulat kung iisipin mo kasi parang ano ba ang Miss Grand? Isa ba itong major pageant or isa siyang minor pageant? Kasi kapag gano'n kasi yung ginagawa ng candidates, parang nagiging ano siya, minor pageant siya na hindi pa sila kontento at lilipat pa sila sa ibang sa iba pang pageant, 'di ba? Kasi 'di ba, reyna ka na, Miss Grand 'yan. Kapag tinawag kang Miss Grand, syempre bongga 'yan. And then bigla kang sasali sa universe, and parang pinatunayan mo lang na talagang iba talaga ang platform ng Miss Universe, 'di ba? So 'yon. Kaya medyo nakakaloka kung iisipin mo dahil parang dito hindi mo masasabi na masaya sila doon sa brand na nakuha nila dahil naghahangad pa silang sumali pa sa iba. Wala namang masama, syempre pangarap nila yon at gusto nila yon. Pero syempre bilang reyna, syempre dapat iniingatan mo dyan yung branding, di ba? Yung branding ng Miss Grand. Pag nagkataon, dito talaga natin masasabi na iba talaga ang universe. So, di ba? Iba talaga yung universe. Pero kasi maiintindihan ko kung halimbawa nag-runners up ka lang sa Miss Grand or hindi ka nanalo sa Miss Grand bilang title holder. Pero kapag title holder ka, Diyos ko, nakakaloka. Di ba may gumawa na ganito na dating title holder ng Miss Grand from Australia, yung in-appoint nila, and then hindi siya pinalad sa universe. Tingnan natin si Luciana kung papalarin nga maging Miss Peru. Actually, feeling ko naman, kaya niyang manalo ng Miss Peru. Wala namang problema doon. Ang problema, pagdating sa universe, hindi natin alam kung sa kanya nga mabibigay yung title na universe. Pag nangyari yon, bongga yon. Kasi di ba dalawang title ang nahawakan mo. Ang Grand and Universe. Pero siguro, gusto niya talaga i-try, wala naman tayo magagawa. Pero nakakaloka, di ba? Kasi isang malaking pageant yung Miss Grand. Sinasabi nila, ang Grand ay very big pageant. Tapos bigla kang sasali sa Miss Universe. Kaya naluloka ako sa kanya dahil parang hindi siya kontento doon sa titulo na meron talaga siya. Ganon. So, maluloka kaya si Mr. Nawat, di ba? So, ngayong hawak na ni Mr. Nawat ang universe, kaya siguro sila nagkakaroon ng lakas na loob dahil ang iniisip nila ay branding naman to ni Mr. Nawat din. And then, try lang nila na sumali doon, di ba? So, kung pero nakakaloka, parang dapat pag-reyna ka na, hindi ka na sumasali. Kasi parang yung brand ng pagiging reyna mo, yun yung pangalagaan mo. Kasi once na sumali ka sa ibang pageant, parang mawawala yung value kasi nung isang pageant. Ganon! Ay nako, nakakaloka. Madalas naman na ito nangyayari. Di ba? Yung parang kay Oppo, universe,
to world. Pero kasi naiintindihan ko, runners-up lang naman siya sa universe. Kumbaga, try natin baka ako ang maging Miss World doon, no? Di ba? So, yun. Ay, nako, windang naman ako. Buti sana kung ganun yung sistema eh. Yung halimbawa, runners-up ka, pero kasi nag-title ka, kaya hindi ko masyado naiintindihan. And then, risky ang gagawin niyang hakbang dahil hindi naman tayo sigurado kung mananalo ka sa universe. Ito nga yung inilaban nga nila noong nakaraang taon, kung tutuusin, silang dalawa nakita ko, medyo maganda talaga ang beauty ni Miss Peru nung nakaraang taon na si Tati. Na talagang masasabi ko, in fairness sa kanya, pwede talaga siya maging Miss Universe pero hindi siya naging Universe. Try kaya ni Tati mag-Miss Grand. Charot. So, yan. Ay, nakawindang ako. Nakakawindang sa totoo lang. Pero syempre, nasa kanilang laro naman yan. Katulad niyan si Luciana, may experience na siya kung paano mag-compete and she know how to do. And kung sasali siya, tingnan natin kung mananalo siyang universe. Pero tulad nga na sinabi ko, malaking risky ang mangyayari kapag nagkataon. Diba? So, yan! Hay nako, nakakaloka. Good luck na lang kay Luciana sa magiging eksena niya dito sa Miss Universe. And then, another candidates from the Philippines naman, dating Miss Universe Philippines, ang usap-usapan ngayon na magjo-join daw sa Miss Grand Philippines. Ako, to be honest, naririnig ko nga na si Michelle D ay sasalang sa Miss Universe, sa Miss Grand. And wala naman akong confirmation dahil hindi naman natin alam, dahil wala naman sinasabing eksakto si Michelle D. Siguro nandoon lang na parang gusto niyang itry pero nandoon siya sa part na nagdadalawang isip pa. Ako, to be honest, kung sasali si Michelle D dito sa Miss Grand Philippines, masaya, piyesta, di ba? Kasi syempre, Michelle D yan, iconic yan. Pero kasi, bilang iconic, dapat pa ba siyang sumali sa Miss Universe, sa Miss Grand Philippines? Ayun yung iniisip ko, na parang feeling ko, hindi niya na kailangan pang sumugal sa Miss Grand Philippines. Matik magiging Miss Grand Philippines siya. At pag nagkataon siya ang ating kandidata na lahat ngata ng mga pageants sa Pilipinas ay nakuha niya na malalaki, katulad ng halimbawa Miss World Philippines, ayan, naging Miss World Philippines na siya, naging Miss Universe Philippines na siya, and then magiging Miss Grand Philippines siya for sure. Wala naman ng ibang lalaban at wala na silang gugustuhin kundi si Michelle D dahil syempre malaking pangalan si Michelle D, malakas yung hatak sa tao, and then kaya talaga nito na mag-ingay sa Miss Grand. Ayun. Pero syempre, tulad din ng iniisip ko kay Luciana, magiging risky din. Dahil syempre, una, iconic siya. Pangalawa, Miss Universe Philippines siya at top 10 sa Miss Universe. And then, papunta siya sa Miss Grand. Wala tayong kasiguraduhan dyan sa Miss Grand. Alam naman natin ang kalakalan sa Miss Grand, di ba? So, ako, nandoon ako na pag nag-Miss Grand siya, talagang risky ang magiging laban niya dyan. 50-50. Pwedeng manalo, pwedeng hindi. May possibility talaga na manalo tayo ng kaunang-unahang Golden Crown dahil si Michelle D ang lalaban. Pero may possibility din na hindi siya manalo at masayang ang iconic natin at magamit doon sa pageant, di ba? So, medyo nakakaloka. Kaya sana kung sasali si Michelle D, pag-isipan niya talaga ng maigi. Dapat yung consequence na baka hindi ako manalo dito. Dahil, syempre, gusto naman natin manalo. Positive naman. But, may porsyento kasi na talagang pwedeng hindi din. Ganon. So, kailangan siguro niya ng matinding training sa pasarela dahil ang pasarela ni Michelle D, aminin naman natin, hindi naman siya ganun kakabog. Pero, magaling si Michelle D kung paghahandaan niya yan ng bonggang-bongga. And for sure, paghahandaan niya yan. And then, sa mga eksena naman, panalo na doon si Michelle D. Talagang kakabog na. Pero yung prototype kasi ng Miss Grand na hinahanap nila, yung beauty na katulad ng mga pinapanalo nila, doon medyo parang magpi-50-50 ako doon. But, kaya yang ilaban siguro kung talagang sasagadin talaga ni Michelle D yung sarili niya. Iba kasi yung ganda ni Michelle D, pang supermodel, ganon. Pero kasi yung sasabihin mo na pang Miss Grand, medyo doon mahihirapan tayo sa atake niya doon. But
Depende kung si Mr. Nawat matutuwa at ibibigay sa kanya yung corona dahil nakikita na ba nila iconic yan, malaking pangalan yan. Pero kasi sana wag naman nilang masayang, di ba? So yun, ayun lang yung kinakatakot ko. May tiwala naman ako kay Michelle D. Walang problema sa magiging laro ni Michelle D sa Miss Grand dahil alam naman natin na marunong tong maglaro katulad ng sa universe. Pero ang tanong, yung mga judges, yung organization, ayun ang magiging problema natin kung gugustuhin nga ba nila talaga ang isang Michelle D para sa Miss Grand. Ganon, ayun lang yung iniisip ko. Pero the rest, yung about sa side ni Michelle D, wala naman duda. Magaling at matalino at panalo ang mga eksena ni Michelle D. Pero ang nagiging problema natin, yung doon sa organization na alam naman natin na medyo parang nahihirapan talaga tayo dyan. So, pinakamalayo na mararating talaga ni Michelle D, title. Pero yung pinakamababa, I think, first runner-up. Ganon. But I hope na sana talaga siya makakuha ng corona kung sakaling sasali siya. Kaya masasabi ko, risky talaga ang magiging laban dito ni Michelle D. And then, let's see kung ano ang magiging resulta. But for now, kung sasali siya sa Miss Grand, sigurado ako 100% sa kanya mapupunta ang Miss Grand Philippines. Pero pagdating sa Miss Grand, magandang laban ng Pilipinas to. Pero nandoon ako na nakakatakot. Pero tiwala lang. Tiwala lang talaga. But kung sasalang siya at gusto niya, syempre 100% naman na support tayo. Eh, nandyan na naglaro na ano pa bang gagawin natin? Kundi supportahan syempre ang ating tunay na Reyna. Ayun, kasi Reyna kasi si Michelle D na alam mo yun, nasayang na siya sa Miss Universe. Tapos ngayon parang, actually wala akong problema sa side ni Michelle D. Ang problema ko yung organization. Tingnan nyo yung ginawa nila kay Michelle D sa Universe. And then, nakakatakot baka ganun din yung gawin nila sa Miss Grand. Ganon! So, yan! Anyway, so, tiwala na lang talaga sa itaas. Ayun na lang talaga. At tingnan natin kung ano ang magiging kapalaran ng mga kandidatang to na gustong sumubok uli one more time sa pageant na sasalihan nila. Pero tulad na sinabi ko, isang malaking risky ang paghahanda na gagawin nila para sa hakbang na to. Kumbaga, hindi to sure win. Kumbaga, 50-50 talaga ang labanan. Diba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you later. Thank you guys. Paalam.